Energy FM. Same pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng gentle na gentle. DJ Lense, good morning. Good morning! Uy, kamusta naman ang umaga mo, DJ Lense? Ay naku, ganun pa din. Ano, ganda pa rin. Hindi. Alam mo na yon yung araw-araw, lately. Walang pera. Hindi. Ay sa bagay, oo. Somehow, somewhat. Same pero iba. Oo. Wala na rin akong pera ngayon, alam ba? Talaga ba? Oo. Paano yan? Hindi ko nga alam eh. Nakakaloka ka dyan, Bibi Toby. Sinasabi ko sa'yo, may mga bagay na talagang pinaghahandaan ha. Alam mo, may mga bagay din naman na kayang solusyonan. Paano? Secret, ako na bahala doon. Bibenta ko ang aking katawan. Alam mo, ikaw, naku, ewan ko na lang sa'yo. Narinig ko nga kanina, bibili ka ng ano, diba, ng toy dyan sa ano. Ay, regalo ko yun para sa sarili ko. Alam mo, totoo. Minsan na ano yan na-overlook yan ng mga tao, no? Kasi akala natin parang, ano ba yun, parang hindi natin deserve to. Mas uunahin ko yung mga bills ko. Diba? Minsan guilty ako sa ganyan. Ako rin naman, pero syempre Diba? this time, parang hindi naman ito yung time para mag-guilty ka sa sarili mo. Oo. Kasi una sa lahat, simula January, nagtatrabaho ka, nagpapakapagod ka. Oo. Tapos hanggang December, di ba? Bago pa magpasko, pagod na pagod ka. Oo. Siguro naman, deserve na deserve mo kahit yung isang action figure lang. Totoo. Alam mo ba, yung binili kong bag nung nakaraan, kuripot na kuripot ako. Nakukuriputan pa ako sa sarili ko na parang magkano lang naman yun. Pero parang ano ba yan, ang mahal Diba? naman ng bili ko dito. Alam mo, pag sa'yo talaga sarili mo talaga no? Oo. Parang kapag kahit sabihin natin 400, Oo. apakalaki na nun sa'yo. Diba? Parang, pero pag naman sa iba, no, parang, ay, 400 lang naman. Kaya gano'n na lang Diba? yung saya natin, Baby Toby, kapag may nagbibigay sa atin ng mga bagay-bagay. Yes. No, ewan ko ba? Siguro dahil kasi the whole year, yung mga ginagawa, kumbaga parang para sa akin, may luho na akong taglay the whole year Yung mga binabayaran ko kasi, di ba? Okay. Tulad ng, basta wag na nga lang natin sabihin, kasabi ng mga tao, kaya naman pala ko ripot ka kasi maluho ka naman pala. Yung mga ganyan. Ako piling, alam mo ba, bilang na bilang sa isang daliri, ay sa isang kamay ko, kung ilan yung luho ko sa buhay ngayong taon na ito. Talaga ba? Oo. Action, yung mga toys mo, action figures mo, tapos yung... Action figures, wala pa ako nabibili ngayon. Ngayon pa lang, mamaya Ngayon pa lang, mamaya pa lang. O sabihin natin yung dalawa kong espada. Oo, yun nga. O dalawa lang. Dalawa pa lang. Ano yung ibang luho? Iba kong luho, siguro yung pumunta ako ng Baguio. Ay, mga travel mo. Oo, pumunta ako ng Baguio at saka... Saan ba? Nang ibang bansa ka ngayong taon Oo, na nang to. ibang bansa ako. Yun lang siguro yung luho ko sarili ko, no? Oy, totoo. Di ba para sa iba, nako, malalang paggastos na yun, Baby Toby. Oo. Di ba? Yun. Pero alam mo, ngayon ko lang na-realize, no? Pagod na pagod ako this year. O, di ba? Nakakainis. Alam mo yun, hindi naman ako ganito last year, no? Oo. Pero pagod na pagod ako this year. Eto, sasabihin ko talaga, no? Pagod ako ngayong 2023. Pero alam mo, kahit napagod ka, marami ka rin naman na kumbaga nabili para sa pamilya mo. Kaya okay Oo. lang yun. Pero ayun na nga, no? Ang mahal nung paggawa mo sa bahay niyo. Anyway, Oo. alam mo ba, ang dami kong Napakabuting anak po ni Toby. ang dami ko pang gustong gawin. Oo. Kaso nga lang, naisip ko na wag na lang siguro. Next year na lang. Next year na lang. Oo. May next year pa naman. Siguro naman enough na to for this year kasi ang dami kong napuntahan, ang dami ko ring nagastos. Ang laki actually ng nagastos ko this Oo. year. Pero sulit din naman kasi na-enjoy ko rin naman yon. At syempre yung pagod talaga. Totoo. Pagod, puyat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, lahat-lahat na. Talaga, yun lang. Alam mo next year, payo ko lang sa'yo bilang, wala lang, katrabaho lang, mag-invest ka na next year. Actually, yun na yung iniisip ko. Mag-invest ka na para sa future mo next year. Tama. Diba? So, syempre, di ba, hindi na nga tayo patanda. Di ba? Next year, 27 na ako, Brad. Ay talaga? My gosh, 27 ka na. Parang konting kembot na lang, kailangan ko na mag-asawa. Hindi naman. Alam mo mga lalaki nga, sa totoo lang, wala masyadong pressure sa inyo Kahit anong edad kayo mag-asawa Mas ma-pressure. Hello naman sa akin, di ba? Nakakaloka Ilan taon ka na ba? Kapag secret.
ba't hindi mo ko maigalang-galang sa part na yan? No? Paano mo ka nagbabastos ng ganyan? Pwede naman. Yan. Sakto lang. So, alam mo yun, mag-invest ka na. Kasi, alam mo, marirealize mo one time na bakit yung pera mo palabas ng palabas. Actually. Di ba? Bakit walang bumabalik? Pag naubos siya, hindi na biglang, alam mo yun, hindi na siya Hindi naisip ko eh. Ano ba kailangan kong gawin para may bumalik naman? Diba? Para may magstay na pera sa akin? Hindi yung nga. puro labas ako ng labas eh. Oo. Maganda Nako. sana kung labas ka ng labas ngayon tapos bukas makalawa may babalik nang wala kang Oo, eh. ginagawang effort ha. Kaso wala eh, di ba? Oo, Labas diba? lang ng labas, di ba? Yun nga, kaya dapat paghandaan mo na yung future Next year, magsisimula na ako. Though sinabi ko rin naman to last year, no? Sabi ko last year na mag-iipon na ako this year. 2023, mag-iipon na ako. Pero ayun, hindi ko rin nagawa. Okay lang yan. Enjoy mo lang. Pero yun, magtabi-tabi ka ng konti. Mas maganda yung meron ka nahuhugot in times of need or emergency. Take note. Noted na yan. DJ Lindsay. Maraming salamat, no? At ikaw naman, ano naman plano mo next year? More investments pa sana. Investments? Hanggat merong, alam mo na, may kinikita, ganyan. Oo nga pala. Mayaman ka nga pala. Hindi. Tingnan natin kung papalarin tayong bigyan ni Lord ng baby na next year, Uy, ganyan. basta yung deal natin. Oo. Andrew ang pangalan ng anak mo. Sinasabi ko sa'yo. Nakakalong. Yun, sana negosyo, tapos sana may ka-baby na, ganyan. Kung kakayanin ng katawan at saka kung papayagan ni Lord, ganyan. So, yun lang naman ang plano ko next year. Ayoko na maging gastador at ayoko na kumuha ng mga babayarin na naman next year. Ayoko din eh, pero... Hindi ko na kaya. Ayoko na nakakaumay na yung meron kang binabayaran buwan-buwan. Pero sana naman, no, sana next year, mas maging mabuti pa kaysa sa 2023 natin. No? Though 2023 is one of those years na talaga nga namang hindi natin makakalimutan. Alam mo, totoo yan. Ang daming nangyari. Totoo. Aminin natin, ang daming nangyari ng 2023, mapapositive man yan or negative, ang Totoo. daming nangyari. Pero sana naman, no, pumasok tayo ng 2024 ng masaya at syempre, positive dapat. Alam mo, may share ko lang, Baby Tobsa, yung 2023 ko, transition siya from parang girl to woman. Para sa akin ha, sa career, sa negosyo, lalong-lalo na negosyo. Kasi ngayong taon na to, yung parang sabi ko nga, ang dami kong trabaho, pero bakit parang wala akong pera? Pero may nag-explain sa akin kasi ang dami mong investment ngayong taon na to. Kasi blessed nga tayo dun sa part na ang dami mong trabaho, ang dami mong pagod, tapos maraming opportunities na nag-open. So nagpapasalamat tayo dun sa mga taong nagbigay ng opportunity sa atin. Ganyan. Sa family din, di ba, naging maayos ang lahat. Tama. Ganyan. So yung 2023 naging transition siya para sa akin ha, sa buhay ko. Ikaw yung 2023, ano siya? 2023. Wala pa, nandun pa rin sa steady lang, gano'n. Hindi naman siya steady lang. Ups and downs, kumbaga huge career step up. Oo. Kumbaga, syempre kasi hindi na tayo tulad nung last year na parang petics lang. Aminin ko, last 2021, 2022, petics lang ako nun. As in super duper ultra mega petics. Oo. Pero ngayon ko masasabi ko ngayon na nag-step up ako. Oo. At kino-congratulate ko yung sarili ko na ginawa ko yun. Oy, nakita namin yan in fairness. Tsaka, At, kung pagod man ako dahil to sa kasipagan ko. Oh, totoo yan! Di ba? Maiba naman po. Alam mo, ito yung nakakainis eh. Oo. Alam mo, naiinis ako kapag nararamdaman ko yung kasipagan ko. Alam mo, talaga gumagawa talaga ako. Kumikilos talaga ako ngayon. At nag-iisip talaga siya. Nag-iisip talaga si Baby Toby ngayon. Last year, hindi ko to ginagawa eh. Kasi last year talaga, parang happy-go-lucky lang talaga ako nun eh. Kung meron man, edi meron. Kung wala, edi wala. Di ba? Ganun lang talaga ako last year. Pero ngayon, hindi na. Iba na ako ngayon. Tsaka yung mga sagutan mo, kasi po nauumay pa po ako. Yung mga gano'n, naalala mo ba yun? Oo naman. Pero ngayon talagang G na G, talagang siya pa yung magme-message ng, Linz, shoot tayo, ganyan-ganyan. Sabi, talaga, Toby ko ba yan? Di ba? Parang huge step up from my comfort zone. Kasi una sa lahat, di ba nga, yun nga, gaya nga sabi mo, tamad ako. Oo. Hindi ka na tamad ngayon. Hindi ka na tamad ngayon. Tamad pa rin ako, pero may konting may push na. Ganun. May improved. Oo, diba? may improvements Tamad na. version 2.0, ganyan. Salamat. Diba?
fairness, congratulations sa atin. Salamat, At sana yung mga panggade natin na nakikinig ngayon at nanonood, sana may ganyan din silang thing sa buhay nila ngayong 2023, diba? Tama ka dyan. At syempre, sana naman, no, yung mga pangga naman natin dyan na nagkaroon ng isang napaka-negative na 2023, no? Aww. Yung tipong nag-break sila ng kanilang ex, no, ng kanilang jowa, ng long-term partner, no? Ako, ang daming breakups ngayon. Uy, oo. Ang dami. Yung pa My isa, di ba? goodness. Bukod sa pagod tayong lahat, ang dami ring breakups ngayon. 11 years, Katniel. 12 years. 12 years, meron din, May di ba? 8 years ba yun o 9 years? Ito yung taon ng breakup season. Oo, nakakaloka. Kaya naman kung kayo ay nagkaroon ng pangit in terms of relationship, no, this year, nako, sana naman next year maka-move on ka na, maka-heal na kayo, at syempre makakahanap na kayo ng taong magpapasaya sa inyo. Totoo. Ako yun. Huy, Just. tama. Mamaya lang si Toby masaya Uy. na yan eh. Eh. Diba? Sabi ko nga, ba't parang hindi ka naman excited? Anyway, DJ Lindsay, pag-usapan na natin, since biglang pag-usapan ganun, nga natin yung yung ating breakup, no? Kasi etong sender natin, no, meron siyang jowa ngayon, panibagong jowa. Tama, na-distract agad si Toby, di ba? Yun pa lang yung sinabi ko, hindi niya na agad alam kung paano i-construct yung sasabihin niya. Yeah, kasi. Yun ako. Anyway. Hindi ko kasi pwedeng i-share eh. Hindi na, ito, balik na tayo sa pag-uusapan. Ito nga kasi, yung ating sender nga naman, may bagong jowa na. Tapos, eto nga lang, yung ex niya, nanggugulo pa rin daw. Ay. Nagbabalik, kumbaga, nagpaparamdam ulit. Okay. So gusto atang bumalik, no? So ngayon, sabi nitong girl, nitong ating sender, no, hindi na daw siya affected. Naka-move on na daw siya. Pero ang tanong ko, kung hindi ka na affected, bakit ka pa naguguluhan ngayon? Naguguluhan Kasi syempre, isipin mo, di ba, once na naka-move on ka na, dapat hindi ka na maguguluhan kapag Oo. ginugulo ka, di ba? Dapat dead baka na dyan, wala na. Yes. So ngayon, ang tanong ko, naka-move on na ba talaga siya? Or distracted lang sa bago niyang jowa? Oh, Your Honor. Ang tanong ko din, Your Honor. Tinanong yung judge. Hindi, ilang buwan na ba yung or ilang taon na ba yung sinasabi niya na kapag move on na siya? Walang nasasabi. Walang nabanggit. Walang nabanggit. Kasi hindi ko well, may mga tao kasing sobrang bilis lang mag-move on. So hindi natin pwedeng i-judge or i-stereotype yung mga tao na dapat after 1 year moved on ka na or 2 years moved on ka na. So, siya lang talagang makakasagot niyan eh. 'Di ba kung siya ba ay distracted lang o nakapag-move on na ba talaga siya? Pero tulad nga ng sinabi mo, Baby Toby, kung affected pa rin siya at naguguluhan pa rin siya, ibig sabihin, may turok pa. Tama. May turok, may kurot pa. Oo. 'Di ba? Turok, gusto mo yung turok. May kurot pa, may pinch pa, may may effect pa sa kanya. Yes, kasi isipin mo, no, kung naka-move on ka na talaga, kung ayaw mo na talaga at kung masaya ka na talaga dyan sa current partner mo, Oo. hindi mo na iisipin yung ex mo, automatic block na kagad dyan. Oo. Hindi ka na maguguluhan, di ba? Kasi syempre, once na naguluhan ka pa, ibig sabihin, affected ka pa, may gusto True. ka pa. At kahit na sabihin na natin, hindi naman 100%, no? Kahit na sabihin natin 30%, at least may porsyento pa rin na gusto mo pa rin siya. Yun nga eh. Kaya nga tinatanong, yun yung magandang tanong sana eh. Ilang buwan na ba or ilang taon na ba? Oo, hindi Since naman nag-break kasi, kayo. Hindi naman kasi dinisclose sa atin eh, no? Oo eh. Kasalanan niya to eh. Alam mo yung nakakainis lang dito, Oo. na nagkaroon na siya ng bagong jowa, sa kanya pa may isip na, teka, naguguluhan ako. Oo. Kasi syempre nakakaawa yung bago niya. No. Kasi kung ako yun, ano ba ginagawa ko dito? Sakit nun ah. Sakit nun. Affected ka pa, kala ko ba naka-move on ka na? Oo. Yun yung una kong mararamdaman. Kasi syempre, taong mahal ko, di ba? Tapos, Totoo. nagparamdam lang saglit yung, yung ex niya. Oo. Eh di parang tumibok kagad ulit yung puso. Kasi, alam mo, ang mahirap dyan, yung hindi pa sila nakakapag-usap ng matino. Yun yung nakakainis dun eh. Kasi, once na hindi pa sila nakakapag-usap ng matino, yung breakup nila is andon pa rin. Parang merong... hanging. Oo, merong hindi pa nasasagot ng mga katanungan eh. Ngayon kapag bumalik to, doon ulit parang Mabubuksan. mabubuksan yung mga katanungan na yun na kailangan ng sagot. Oo, kaya nga ako naniniwala ako, kahit pa paano you have to apply yung 6-month rule ba yun or 3-month rule? 3 months. Hindi ko 3 months ba yun 3 na months. dapat huwag ka muna magjowa after a Tomboy ba breakup. siya? Pero para
sa akin, more than dapat, baby Tobes. Actually. Kasi parang kailangan mong i-balance ulit yung sarili mo di ba? Kumbaga, stabilize mo na yung sarili mo, yung emotions mo, yung mental, yung state mo na mental state, ganyan. Tapos yung mga nakasanayan mo, kailangan mo siya totally tanggalin Kumbaga, i-detoxify mo yung katawan mo, yung isip mo, yung puso mo from the old relationship, di ba? Yes. Before jumping into another relationship. Kasi yun na nga, gaya nga ng paulit-ulit na tayo ng sinasabi, no? Baka naman nga kasi mamaya, distracted ka lang. Oo. At natitrick lang yung utak mo na, ay, naka-move on na ako. Kasi distracted ka. Diba? Which is dapat hindi. Dapat once pupunta ka ng panibagong relasyon, dapat fully healed ka na. Dapat wala ka ng feelings, wala ka na talagang nararamdaman dyan sa ex mo. Dahil kung hindi, kawawa yung bago mo. Ikaw, ilang taon or ilang buwan yung pagitan bago ka nakipagrelasyon from breaking up into your old relationship or from your old relationship? Hindi ko na matandaan Pero yung pinakamatagal na single ka? Pinakamatagal? 2 years? 3 years din ata. Okay na din. Tapos bago ka nakipagrelasyon. Kasi, nung time kasi na yun, though meron ako na mga naka-fling, no? Pero yung Okay relationship, parang wala Oo. Ang tagal din talaga bago ako nagkaroon ng jowa nun. Kasi para sa akin, parang wala pa. Hindi ko pa nakikita yung yung susunod na babae para maging jowa ko. Na ipapakilala mo sa lahat, Oo. no? Bilang girlfriend. So yun, nung nakita ko naman siya, nagtagal kami ng 4 years, tas after 4 years, naghiwalay din kami. Ganun. Okay lang. Okay lang din. 'Di ba? Kasi So, ako, pinakamatagal ko siguro, ilang taon din mga 6-7 years. Di ba? Bago ako formally nakipagrelasyon. Oo. 'Di ba? Parang yung ilang taon na yon, parang puro fling-fling lang, MU, ganyan. Usap-usap. Pero usap-usap, ganyan. Hanap-usap deal. Oy. Iba pala yon. Ganyan. Pero yung sabihin mong pinangalandakan ko, si Romel lang talaga yung pinangalandakan. Nuts, no? Hindi, totoo. From my parang recent relationship, tapos biglang kay Romel. Ang tagal nung gap Tapos yun. So masaya lang. Yun. At least, di ba, malinis yung record mo. Yes. Wala kang ibang sasabihin na, ay, unstable pa ako, parang outbalance pa ako, ganyan. Yun. Pero na nga siguro, no, kung ano man mapupulot natin dito sa istorya ng ating sender, no, is dapat fully healed ka na bago ka pumasok sa panibagong relasyon. Kasi nga naman, what if bumalik ulit yung past mo? Oo. Ano yung mararamdaman mo? Ano yung magiging reaction mo? Ngayon, base sa naging reaction ng ating sender, no, parang meron pang unanswered question sa kanilang dalawa. Kaya medyo, alam mo na-distract ulit siya at syempre, naguluhan. So ngayon, siguro sana pag-usapan nyo muna yan ng current boyfriend mo. Kasi syempre, bilang respeto na rin sa kanya yun. Oo. Una sa lahat kasi nagmamahal siya ng lubos-lubusan sa'yo. Parang rebound lang si Diba? Koyo. Nakakaawa. Isa na namang lalaki, matinong lalaki, ang mabobroken ng dahil sa ex ng kanilang partner. Totoo. Nakaka-direct yung mga ganyan. Wala naman silang kinalaman. Kawawa. Sana naman, no? Sana naman respetuhin natin yung partner natin, yung current partner natin. Kung may respeto ka pa sa kanya. Nakakaawa. Okay? Naawa ako. Wala lang. Anyway, DJ Lensay, tigilan muna natin ang pagsisenti-senti-senti mode, no? Mamigay muna tayo ng Pasine. pasine ni Pangga. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Salamat po, guys! Ang galing talaga! Ito na ang pasine ni Pangga. And here are your hosts, DJ Lensay and Baby Toby. Hello. Hello! Ayan ka na naman. Nasabi ko sa'yo, matulog ka kasi ng maaga. Nakatulog naman kasi ako, kaso hindi naman ako masyadong maagang nakatulog, no? Alas 8 ako nakatulog. Kulang yung tulog mo. Kulang yung tulog ko talaga. Ayun, sinasabi Tapos ko sa'yo. nagising ako ng mga bandang 10 a.m. 11. Hindi ako nakatulog. 11 ng gabi. Oo, yun nga, 11 yan ang gabi. Sabi mo AM Ayaw nga, sorry na. Oo. Ayan na nga. Dahil dyan, sige. Kulang sa tulog. Kulang sa tulog si Baby Toby. Huwag ka mag-alala pang gabi. Bigyan na lang kita ng tickets para sa Metro Manila Film Festival 2023. So ito na nga, since kahapon, ikaw yung nagbigay, no, DJ Lensay. Ngayon, ako naman magtatanong sa inyo, ha? Yun, no? O eto, magbigay ng dalawang title na kasama sa MMFF 2023, okay? Title ng pelikula.
Title ng pelikula, dalawang title ha. Dalawa po ang aming hinahanap para manalo kayo ng 3 MMFF tickets. Okay? Ayan. At ang number na kailangan mong i-dial at tawagan ay 02-8721-2429. Again, 02-8721-2429. halika na, dumayal ka na now. Hihintayin ko yung tawag nyo or hintayin namin yung tawag mo, 02-8721-2429. Magbigay ng dalawang title ng pelikula na kasali sa Metro Manila Film Festival 2023. Ay nako, napakadali lang nito. Actually, oo. Meron dito about sa pamilya. Oo. Oh, meron dito yung dating movie ni Jano Gibbs. Tsaka ni Fernando po. Fernando po, Oo, di ba? ano Tsaka pa yan? syempre nandito rin yung yung pelikula ni Ding Dong at ni Marian. Uy, meron din dyan pelikula ni Shawi at tsaka ni Alden. Oh, di ba? Huwag mo nang dadagdagan yan. Hanggang Hindi doon na na. lang yung Alden. Okay, ano kaya? Alam mo, dapat kasi kinukumpleto mo yun eh. Pelikula nung kamukha ni Baby Toby na si Alden. Sige na nga, bilang Pasko naman. Oo, yung kamukha ni Baby Toby na si Alden. Yan, meron Uy, din naman ang dimple. Diba? Tapos meron din dyan, medyo horror yung datingan. Oo. Diba? So eto na nga sabi ni Boss Roland, meron daw tayo sa Line 2. Line 2, hello. Hi, Baby Toby and DJ Lindsay. Good morning. Hello po, good morning. Ano po pangalan nila? Tessa Mateo from Dinangonan, Rizal. Uy, Tessa. Tessa ba? Tama, no? Yes po. Tessa. Tessa! Ano, gusto mo bang ulitin namin yung tanong or sasagot ka na? Siyempre sasagot ako, pero you can repeat it naman kung gusto niyo po. Ayoko nga. Ang dali mo na Toby, magpasensya. Merry Christmas. Pagpasensyahan mo na, medyo kulang sa tulog tong Kinulang kasama lang ko. sa tulog ha. Tsaka syempre kulang sa kape. Okay? So eto na nga, sige go. Magbigay ng dalawang title na kasama sa Metro Manila Film Festival 2023. Yes. Ah. Una, yung gusto ko yung Family of Two, Uy. Sharon Codesa and Alden Richards. Yung Ay, kamukha mo. kulang. Yun! Siyempre. And Mali! Charing. Okay. And then, syempre, yung katulad ni DJ Lindsay, Rewind, ni Marian Rivera, Wow. and Dixon Dantes. Uy, grabe na yan. Alam mo, okay na si Toby na lang po yung puriinin nyo. Kasi Alam mo, bigyan nga natin dito 6. dahil dyan. Eh, joke lang, joke Kasi lang. may partner naman si DJ Lindsay, whatever, di ba? Gandang-ganda kay DJ Lindsay. Alam mo, at least ako hindi ko binubuhat yung sarili kong bangko, Toby. So sinasabi mo, ako pinilit ko silang sabihin yung ganun sa akin. Dahil dyan, pumunta ka sa Pebbles. Charing-charing lang. Uy, congratulations, Tess. Sabi ko sa mga sagot mo ay correct! Congratulations! Ayan, nanalo ka ng not 1, not 2, but 3 Metro Manila Film Festival 2023 tickets, alright? Congratulations! So ngayon, wag niyo po ibababa ang tawag, no? Kasi kakausama po kayo ni Rolando Moa at tatanungin po ang inyong details, okay? Thank you so much, DJ Lindsay and Baby Toby. Have a wonderful Christmas. You too! Mag-ingat ka, ha? Thank you po. Congratulations! Ingat. Grabe ito yung no? Hindi naman ako nagbibiro. Sabi, pumunta siya sa Pebbles. Kasi, kita mo, hindi siya naniwala kasi tawa tayo ng tawa eh. Pero promise punta ka sa Pebbles. Yan! Sasabihan ka mukha ni Marian Rivera, ililibre ng Pebbles. Lilibre kita ng gel money. Okay yan. Tessa! Dali, hindi ako Nako. nagbibiro. Punta ka dyan sa Pebbles. Tomas Morato. Ako, wala may bibigay sa'yo. Bibigyan lang kita 20. Ay, tsaka ngiti. Oo. Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby na pwede mong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Alright? Mga pangga, 3 days to go before Christmas. Kaya naman, sinasabi ko na sa inyo, Merry Christmas! Merry Christmas! Sana masaya kayo. Kaya naman tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo